Sample lamang yan ang buhay sa boot camp. Mabait pa nga sila sa mga recruit dahil naroon kami. Dito sa Cavite, walang bisita, walang yosi, walang inom, wala ring pahinga. Pwede ka lang umupo pagkakain ka na. Hindi naman actually mahirap physically. Ang nagiging mahirap lang sa beginner dahil nga hindi nila matanggap ang pride na dito bilang public servant. Una-una, pabababay namin ang kanilang pride. I-twist namin sila from civilian antics to military life. May dahilan daw ang ganitong mabagsik na training ayon kay Clarita Carlos, Pangulo ng National Defense College. The Marines is considered to be one of the elite units in the Armed Forces of the Philippines, mainly because they have a very, very rigorous training procedure. No? If they do not cooperate and if they don't have that esprit de corps, very high, they can get killed. And they carry that through life. Kaya mga Marines, hanggang mamatay sila, talagang napaka-deep ng kanilang friendship. Dahil sa training na ito, hindi lamang katawan ang inuhubog, kundi pag-iisip ng isang Marine. Dito pinupukpok sa kanilang ulo ang mga konsepto ng pagkakaisa, ang camaraderie, at higit sa lahat, ang kahalagahan ng pagsunod sa utos. Na ang utos at kilos ng nakatataas ay para na rin utos mula sa Diyos, hindi kwestiyon. Sir, ano yung pinakamahalaga sa Marine, sa isang Marine? Pinakamahalaga, yung parati niya kailangang ingatan. Well, it's discipline. It's discipline basically. And yung kung tatanungin mo pa ako sa ibang dapat ingatan ng isang Marines, yung camaraderie, esprit de corps. They follow orders. Because we don't expect any Marine officers to give illegal orders. Pag senior. Pag mali yung senior, takbuhan mo. Pag tama siya, makinig ka. Huwag kang lalaban sa senior mo. Kasi yung senior, palaging senior siya. Respeto mo yung pagiging senior niya. Ito na rin ang dahilan kung bakit maraming Marines ang sumama sa 1989 coup d'etat. Dala lamang sila ng kanilang mga commanding officers. Isa pang bagay ang tinatawag na unit pride o esprit de corps. Team Alpha. Sa training pa lamang ay inaangat na ang pride ng pagiging Marine. Hindi ka basta sundalo. Though soldier kami, gusto namin may distinction pa rin na soldier ka, pero Marines ka. Kasi parang yun ang sinasabi sa sundalo eh. Pag nagkakaroon ng parang mga babaeng discipline, Sarge, parang hindi ka na Marines ah. Pag sinabi sa kanya, malaking challenge pa na parang na-insulto siya na, teka muna, bumababa na ba ako sa standard ng Marines? Hindi pwede yun. So, kailangan mag-ising ba siya? Kailangan ipakita niya na, please sir, Marines pa rin ako. Sa boot camp, bahagi ng training ng isang Marine ang pagrarapel. Lalambitin ka sa bangin sa dulo ng tali. Ito, ginagamit din natin ito sir, especially pag bababa tayo sa matatarik na lugar, sa buildings, ito sa mga ganito. Ito, pwede rin natin gamitin ito sa pag-evacuate ng wounded. So, sabayan nyo siguro ito muna sir, rehearsal. Pero nyo muna ako. Pinasubok din sa akin ito. Ito yung linya natin. Ito yung linya natin. First time ko to. Sa akin, okay lang. Wala, tingin nyo okay. Wala namang delikado yan sir. Sige. Basta huwag kayong bibitaw sa lubid. Basta sabi mo sir eh. 30441, Dasen. Ready for rappel, sir. Ako yung correspondent. Ed Lingaw. Makabalik sana ako. Go! Okay. Sige, sir. Ang tawag dito ay yung hip rappelling. Ito ginagawa ng mga elite forces gaya ng mga Marines at yung mga hostage rescue team. Ngayon itong kursong ito ng rappelling binibigay sa bawat isang Marine o bawat isang aplikanteng gusto maging Marine na dumadaan sa basic Marine training course. Mahirap ipaliwanag kung ano ang pakiramdam. Sabihin na lang natin na huwag niyong gawin ito nang walang patnubay na magulang. Nariyan din ang elite unit sa loob ng elite unit, ang Marine Force Recon. Ang pinaka-mandate kasi namin is conduct ground reconnaissance and perform special operations missions and other tasks na ibibigay sa amin ng commandant. Pag sinabi natin special operations missions, these are the missions that involve counter-terrorism, sniping technique, underwater operations, explosive demolition.
Kaya nilang lumaban sa dagat, lumambitin sa ere, at lumaban sa gubat. Meron din silang mga special weapons gaya ng 50 caliber na sniper rifle. Yan. Gapang sa lupa, lambitin sa ere, iba't ibang paraan para maukit sa utak ng Marine na siya ay hindi basta sundalo. Napakalaking bagay yung team effort talaga dahil pag walang team effort, siyempre pag watak-watak yan, hindi sila pwede makaakyat dun sa lag crossing. Ang pagkakaisa o camaraderie ay napakalaking bagay sa Marine. Lalo na ang pagkakaibigan na buo sa frontline. Buhay o patay, walang iwanan ng kapwa Marine. Kaya kami maraming nano sa Matanog is they were trying to recover 3 Marine casualties and another group led by Lieutenant Tuong, yung awardee ng Medal of Valor. Yun ang history niyan. They have to recover it by all means because ayaw namin yung casualty namin to the other side. As much as possible we get it. So yung B300, Si Kapitan Ivan Papera, 3 beses nang nasugatan. Bulag na ang kanyang kaliwang mata. Pero hindi maiwan ang mga tauhan sa gitna ng labanan. Maraming beses yun, nakakasama kong sundalo na wounded na, tapos makaawa, iiyak sa'yo, hingi ng tulong para siguradong may evacuate mo sila, siguradong madalang mo sila sa safety. So pag gano'n naman, di rin namin talaga pinapabayaan. Kung sundalo namin na tumutuguan na, kahit ikaw, duguan ka na rin, unahin mo pa rin sila na ipapromise mo, gagawa ka talaga ng paraan. Kahit ano, parahin mo, kalabaw, kabayo, kung anong makita masakyan. Tabu sa amin yung iiwanan mo yung isang kasamahan mo, lalo na yung buhay pa. Hindi namin pwedeng iwanan yung isang kasamahan namin kasi parang iniwanan namin yung kalahati ng buhay namin. Mula bootcamp hanggang battlefield, ito ang mga pinagdaanan ng bawat isang Marine. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang tingin nila kay Admiral Wong ay isang tagalabas. Lalong masakit yan. Criticism, hindi pa niya alam yung namin. I don't know kung naputikan na yung Admiral Wong na yan. Pero higit sa lahat, nilabag daw ni Wong ang isang haligi ng Marine Corps, ang tiwala sa leader. Nang lahati niya ang liderato ng Marine Corps sa helmet scam, parang question daw niya ang tiwalang binigay ng bawat Marine sa kaniyang liderato. You do not destroy the trust, the confidence. We are always involved in real combat situations, and we always expect at least absolute obedience from our men. And their men trust also their leaders that these leaders will make decisions, critical decisions that would accomplish the same mission. Marines ka, tapos pabayayaan mo lang na sabihin. Yung Marines, ganyan, para sabihin nila, Marines pag nanakaw, masakit sa amin yun. Kasi may magnakaw man, hindi naman kami yun, tsaka hindi lahat. Wala rin daw pagbabantang kudeta na nanggagaling sa mga Marines. Ang nangyari lamang daw ay pangangalampag ng isang grupong pinaprotektahan ng kanilang mga tauhan. It was not Tato that made somebody else left the service. I'm referring to a former admiral namin. It was not coup. We don't conduct kung mayroon man nakaraan doon na hindi, generally Marines are not like that. They follow orders. Actually soldiers are very good soldiers. Army, nasa leader yan eh. We are a good unit. We demand or we expect good leaders. Siguro si General Reyes, winay niya yung napaka-difficult decision yun. You have a flag officer in command whose leadership style was questioned. And you have a rank and file saying that they have been humiliated and the leadership humiliated with them. And therefore, that renders the FOIC already ineffective as a result. Kung gayon, sino talaga ang may katwiran at sino ang may sala? Ayon na rin sa ilang Marines, marahil ay pareho lamang sila. Sayang lamang daw at nagkagulo na ang issue. Ang sabi nga ng isang dating Marine, Admiral Wong may have tried to do the right thing the Wong way. Akong iyong correspondent, Ed Lingao.